Bago ngayong gabi, typhoon category na ang Bagyong Uwan at nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Sa lawak ng saklaw nito, nagtaas na ang pag-asa ng wind signal number 1 sa ilang lugar sa bansa. At may babala na rin ng daluyong o storm surge sa loob ng 48 oras mula kaninang alas 8 ng gabi. Ayon sa pag-asa, posibleng lumakas ito bilang super typhoon ngayong weekend. Luzon ang inaasahang punteriya ng Bagyong Uwan. Hanggang signal number 5 ang posibleng itaas na babala ng pag-asa. Kaya kabi-kabila na ang paghahanda sa mga tutumbuking lugar, lalo sa norte, pati na sa Metro Manila. May report si Ian Cruz. Mga tumbang billboard ang isa sa mga markadong pinsala ng Bagyong Milenyo sa Metro Manila noong 2006. Kaya ngayon nagbabadya ang Bagyong Uwan. Nagtutupi na ng mga billboard bilang pag-iingat. Posibleng hanggang signal number 3 ang babala ng bagyo sa Metro Manila sa susunod na linggo. So dapat maaga pa lang, hindi pa dumarating yung baha, ma-evacuate na sana sila. Wala ng mga karating sa kanila. Ultimo yung mga responder natin, may hirapan ng pumasok. Hinahanda na ang mga evacuation center gaya sa barangay Bagong Silangan, Quezon City na malapit sa Marikina River. Lubid na pwedeng makapitan ng mga residente ang inilatag naman sa barangay Del Monte na binabaha pag umaapaw ang San Francisco del Monte River. Tiniyak din ng MMDA na gumagana ang 70 pumping station sa Metro Manila. We have more than 40 areas na identified as flood prone. So yun po ang binabantayan. So kiniklear na po natin yung mga drainages and canals na nearby. Norte ang tumbok ng Bagyong Uwan. Hanggang signal number 5 ang pwedeng itaas sa babala ng bagyo. Sabang papalapit pa ang bagyo at lalong-lalo na malapit na sa kalupaan. Of course, we expect na maging more intense. The best is maging alerto, maghanda. Linggo o Lunes posible ang landfall sa Isabela o Aurora. Kanina habang maaraw pa sa Isabela, nagbilad ng mga palay ang mga magsasaka. Binibilisan po namin habang may araw pa. Apektado na ang maliliit na negosyo gaya ng pagbili ng dealer ng mga manok. Mahirap naman po, baka mamaya mabutan kami ng bagyo sa daan. May karga kaming manok, may stranded po kami sa bundok. Mahirap po yun kasi baka pandamatayan din po yung mga manok na dala namin. Sa mismong Kapitolyo ng Isabela, inihanda na ang mga rescue boat, food pack at iba pang gamit na kakailanganin. Sa Baler Aurora, banayad pa ang dagat. Ang mga residente naghahanda na ring lumikas. Dinaraing naman ng mga resort at hotel ang mga nagkansela ng booking o nag-rebook. So far, may mga nag-rebook na ng mga rooms nila. Yung iba naman, umaasa pa rin na lilihis yung bagyo. Nagpaalala ang Kapitolyo sa mga residente. Ako po ay nakikiusap sa ganito pong kaaga pa lamang na paghahanda ay sana po lumikas na tayo para hindi po tayo magkaroon ng isang malalang sitwasyon. Sa Pangasinan, naghabol din sa pagbibilad ng mga ani ang mga magsasaka habang ang mga mangingisda pinayuhang huwag pumalaot. Ang PDRRMO Pangasinan, inhanda na ang kanilang rescue equipment. Sa Baguio City, na mahamog na paakyat pa lang, inayos na ang mga kawad. Naglagay rin ng sirena sa drainage canal ng City Camp Lagoon na natutunog bilang hudyat ng forced evacuation kapag nasa critical level na ang drainage. Blue alert na para sa bagyo ang lungsod. Hanggang Bicol may paghahanda. Sa Catanduanes, kinansela na ang biyahe ng barko papasok at palabas ng isla. Ngayon pa lang, hinihimok ng DILG ang mga LGU na magsagawa ng preemptive o mandatory evacuation sa mga high-risk areas. Ang DSWD naghanda na raw ng mahigit 2 million pesos na halaga ng food packs para sa mga maapektuhan. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paparating ang Bagyong Uwan habang hindi pa tuluyang bumabangon ng Visayas sa bagsik ng Bagyong Tino. Hirap pa ngang maabot ng tulong ang ilang lugar sa Negros Occidental at Cebu. Ang pagpapabilis niyan ipinangako ni Pangulong Marcos. May report si Rafi Tima. Isang karatolang ito sa sumalubong kay Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita sa Barangay Kotkos sa Liloan, Cebu. 3 araw mula nang manalasang Bagyong Tino, wala pa wanong tulong mula sa pamahalaan. Nangako ang Pangulo ng tulong at nagtungo sa evacuation center. Namigay naman ng ayuda ang DSWD.
Sunod na binisita ng Pangulo ang evacuees sa Talisay City Sports Academy. Pati ang komunidad malapit sa Mananga River na nabura sa pag-apaw ng ilog. Pagtitiyak ng Pangulo, pabibilisin ang tulong sa mga binagyo. Itinatayo na rin ang temporary shelters para sa mga sinalanta. Iniutos din niya ang pag-relocate sa mga biktimang naninirahan sa no-build zone ng mga lugar. Doon sa no-build zone, kaya't kailangan silang i-relocate. So yun din, isa pa yun ginagawa namin. Napag-usapan namin ng mga local government units dito sa Cebu to include the provinces, the municipalities and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano saan natin ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa. May panawagan din sa Pangulo ang mga taga La Carlota City sa Negros Occidental. Mr. President, tulungan niyo man kami. Walang-wala kami ngayon. Huwag niyo kaming pabayaan. Walang natira. Wala lahat. Pagkain, tubig, damit at iba pang gamit ang problema ngayon sa mga evacuation center sa Negros Occidental. Halos lahat sa kanila walang naisalbang gamit, may ninakawan pa. Kawatan pa ko. Ano ang siya assurance ng barangay nga mahatag? May mga senior citizen, may mga kabataan. Kung wala ka kwarta, hindi ka kapamahaw sa insakto. Paliwanag ng LGU, pahirapan ang pag-abot sa ilang lugar na matindi ang pinsala pero may pagtitiyak sila sa mahigit 3,000 evacuee. Our city engineering office is double timing on that. Once we do that, basic services are faster. We are doing our best to really bring food. Kapangayon lang kami pasyensya. Nakikipag-ugnayan na rin ang PDRMO sa mga LGU para sa relief operations. Nag-deploy naman kami sang amon nga water filtration truck. Damo man may nag-request for augmentation sang water. When it comes to food and non-food items naman naton, si PSWDO naton work hand in hand. Kailangan ng agarang tulong mula sa pamahalaan lalo't napuruhan ang kabuhayan ng marami. Sa buong Negros Occidental, mahigit 35 milyon pesos ang pinsala sa agrikultura, batay sa inisyal na datos ng Provincial Agriculturist. Mahigit 900 hektarya ng taniman ang nasira. Aabot sa mahigit 1,000 magsasaka ang nawalan ng kabuhayan. Umabot na sa 135 ang hinahanap pa rin ayon sa Office of Civil Defense. Umakyat naman sa 188 ang nasawi, kabilang ang 139 sa Cebu. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nais na mga nagpaprotesta sa korupsyon sa mga flood control project na imbestigahan at panagutin din ang mga nasa likod ng mga pumalyang proyekto sa Visayas kaya maraming namatay sa hagupit ng Bagyong Tino. Narito po ang aking report. Mahigit 100 ang kinitil ng Bagyong Tino sa Visayas. Sa ilang binahang lugar, pumalya ang mga flood control project na ginastusan ng bilyon-bilyong piso. Dagdag yan ngayon sa mga sinisingil na mga linggo-linggo nangangalampag para may mapanagot sa mga proyektong kinurako. Kita niyo po ang Cebu, 26 billion ang nando doon sa napinondo para sa flood control. Kung meron kaya nun, pwede kayang nabawasan ng mga namatay o po pwedeng walang namatay. Nauna pang may nakulong na mga kabataan, pero hindi isa na dawit o sangkot, wala. Ang tao! Ang bayan! Ilang kabataan mula sa University Belt ang nag-walk out mula sa klase. Mula Liwasang Bonifacio nagmarcha sila pa Menjola malapit sa Malacanang para raw marinig ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang panawagan. Ang mga nagrally sa EDSA Shrine, pinamamadali ang pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure. Galit na galit ang taong bayan. Parating na naman ang panibagong bagyo. Habang nananatiling naghihirap at ang ating mga kasama sa Visayas ay patuloy ang kawalan ng hustisya sa mga ginagawang pagnanakaw at korupsyon. Sa tanggapan ng Ombudsman, nagkagirian ang mga pulis at rallyistang bumuntot sa convoy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sigaw nila, dapat masilip ang mahigit 400 flood control project sa Cebu na halos 27 bilyong piso ang ginastos. Sino ang mga opisyal na nag-approve ng permit para sa real estate, quarrying, reclamation, mining na responsable dito sa baha? Sino ang responsable sa mga substandard na flood control project sa Cebu? Huwag din daw dapat mamili sa pananagutin at dapat walang pagtakpan. At dapat ay isama si Marcos Jr. na iimbestigahan dahil naniniwala kami na si Marcos Jr. ang pangunahing korap dito. Siya ang pumirma
ng napakalaking pondo para sa flood control project. Sinusubukan pa naming hingi ng pahayag dito ng Pangulo. Ayon naman sa Office of the Ombudsman, inatasan na nito ang Special Task Force sa mga flood control project na unahin ang mga proyektong pumalpak sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Hindi lang nakamamatay ang korupsyon, pasakit din sa ekonomiya. 4% lang ang inilago ng Gross Domestic Product o GDP nitong third quarter, mas mabagal kumpara sa 5.5% noong second quarter. Isang issue ng flood control projects sa mga nagpatamlay na ekonomiya. Malaking tulong sana ang construction sector para maraming magkatrabaho o makinabang na negosyo. Pero bumagsak ang gastos sa construction dahil naghigpit sa validation ng mga proyekto. We are able to make our institutions stronger. Our project implementation mechanisms more robust and transparent. If you are able to convince the public that that is indeed what will happen, confidence will improve, trust will improve. Sabi ng Justice Department, malapit nang makasuhan ang mga sangkot lalo't kumanta na ang whistleblowers sa dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig at kontratistang si Sally Santos. We already have a handful of senators, a handful of congressmen. We have evidence, for instance, linking a kickback mechanism but passes through an intermediary. We believe that there is now sufficient evidence to implicate even politicians. Inihahanda na ng DOJ ang kasunduan para mapabilang sila sa Witness Protection Program. Hindi sinanto ng Bagyong Tino ang Vietnam. Sunod na humagupit doon ang Tino o international name Kalmegi at naglandfall ito sa Central Vietnam, taglayan lakas na hanggang 149 kilometers per hour. Ilang pinsala at storm surges ang naitala. Sa pinakahuling ulat, 5 na ang nasawi sa Vietnam dahil sa bagyo na humina na sa pag-abante nito sa Cambodia. Mga kwento ng kababalaghan na batay sa tunay na mga pangyayari ang sisindak at gigimbal sa sambayanan sa KMJS Gabi ng Lagim The Movie. Gaganap si Miguel Tan Felix bilang OFW na may mga pangitain ng kamatayan. Time na manonood ako ng movie tas makikita ko na base siya sa totoong buhay, may extra kabay after mong mapanood yung film. Pero ang totoong nakakatakot, mga ghost pala as in ghost project at mga hindi natapos na proyekto ng gobyerno. Paksang tatalakayin Ding Dong Dantes sa GMA Public Affairs Special Documentary na Broken Roads, Broken Promises. Yung title pa lang sumasagisag na yun sa mga pangako na hindi talaga natupad and how important infrastructure is in the development of us Filipinos. 5, 4, 3, 2, 1. Mas ramdam na ang Pasko sa tila unboxing ng mga giant Christmas tree across the metro. Extra bright ang pagdiriwang sa pagdalo ng ilang kapuso celebrities, gaya ni Marian Rivera, Alden Richards, at ilang ex-PBB celebrity collab housemates at its Showtime hosts. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News.